Hello. 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 Ito na lang, G. Okay. Gusto kong kunin itong pagkakataon para unang-una magpasalamat sa church. Kasi nung Webes birthday ko ayan, ginulat ako ng mga kapatid. So ako'y nahihiya, kasi parang sobrang pagmamahal sa akin, So, thank you so much and patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Maraming salamat po. And then next week, another announcement. Ito po, meron tayong mentoring May 12, 3 p.m. together with Pastor Pai. Ayan, magkaroon ho tayo ng mentoring dito sa church. So, mag-prepare tayo. And then ito yung pangatlo, yung ating mensahe ngayon. Ang title, ito po, Intimacy and Friendship. Okay, balikan ko lang ho yung ating nakaraang topic. Di ba't nung nakaraang topic, ano nangyari? Nagalit ang Panginoon dahil ang Israel ay sumamba sa isang gintong baka. So ang sabi ng Panginoon, willing na akong parusahan kayo, tapusin kayo. Pero si Moses nag-intercede para ipagpatuloy pa ni Lord yung kanyang pagpapasensya, yung kanyang pagiging Diyos sa mga anak ni Israel. So, ang Panginoon nag-propose ng 4 P's. Ayan, ano yung 4 P's? Yung unang P, ang sabi ng Panginoon, sige, ihahatid ko na kayo sa inyong promised land. Actually, yung unang P, meron silang possession. Yung pangalawang P, sa pagpunta nyo ron, sabi ng Panginoon, isesend ko yung aking angels para samahan kayo. Merong protection. Ayan, Yung pangatlo po, I will let you go into the land of flowing of milk and honey. So yung pangatlo, merong provision. The problem is, yung pang-apat na P, ayaw ibigay ni Lord. Ano sabi ng Panginoon? But I am not going with you. Ayaw niyang ibigay yung pang-apat na P, which is presence. Ayan, Sa inyo kaya mangyari yun, mga kapatid, ano kaya gagawin ninyo? Biruin mo, meron kang possession, meron kang protection, meron kang provision, pero wala sa buhay mo si Lord. Actually, ang nangyari, natakot ang mga tao, nagrepent sila, nagmourn sila, hinubad nila yung kanilang mga alahas, yung kanilang mga possessions, and then ito po yung kasunod. Sa verses 7 hanggang 11 ng Exodus 33, madali lang naman tandaan, Exodus 33, 7-11. Ayan, Ang title ng ating mensahe ito po, Intimacy and Friendship. Ayan, pag sinabing intimacy, closeness, pakikipagkaibigan sa Diyos. Actually, ang tinutukoy ko rito, yung relasyon ni Moses kay Lord. And basahin po natin yung Exodus 33, 7-11. So ito nangyari after that. Now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp some distance away, calling it the tent of meeting. Ayan, Si Moses, tingnan nyo ito, pansinin po ninyo ito, yung term na used to. Ayan, Ibig sabihin, habit na niya, kinaugalian na niya, kinagawian na niya na aalis siya dun sa camp, lalabas siya dun sa grupo, tapos nagtayo siya ng isang tolda, ng isang tent, at tinatawag itong tent of meeting. Ayan, Ano itong tent of meeting na ito? Sabi po rito, anyone inquiring of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. Ang purpose mo ng tent of meeting is this, pupunta ka roon para mag-pray, para magtanong kay Lord, para makipag-usap sa Kanya, para ma-develop yung intimacy and friendship with God. Yun pala ang purpose doon. At ang maganda dito sa ginawa ni Moses, ano sabi sa Bible? Anyone, kahit sino na miyembro ng bayan ni Israel ay may access na gamitin ang tent of meeting. By the way, i-define natin kung ano yung tent of meeting. Ang pagkakaiba nito sa tabernacle, listen to this, ang tabernacle, ito yung mas structured, mas detailed na place of worship ng Israel while they are staying doon sa wilderness. Yan yung tabernacle. Itong tent of meeting, ano pa lang ito pansamantalang tabernacle. Parang forerunner lang nung tabernacle. Ayan po. Pero, yung tabernacle, nung nakapunta na sila sa kanilang promised land, doon sa Israel mismo, nawala na yung tabernacle. Napalitan na yan ng templo. Kasi po, yung tent of meeting and tabernacle, portable yan. Kahit saan pwede mong idala. Yung templo,
fix yan na nakatayo sa Jerusalem. Ano? So yan po ang kinagawian ni Moses. Palagi raw siyang lumalabas, sineseparate yung sarili niya sa bayan ng Israel at papasok sa tent of meeting para mag-inquire kay Lord. So ano nangyari sa verse 8? Basahin natin yung karugtong. Ito po ang sabi. And whenever Moses went out to the tent, kada aalis daw si Moises doon sa kanyang sariling tolda, doon sa bayan nila, kada aalis daw siya roon, ano nangyari? No? Lahat daw ng tao babangon at tatayo doon sa kanilang pintuan ng kanilang bawat tolda. Pinagmamasdan nila si Moses hanggang sa siya ay pumasok sa tent of meeting. So sasabihin ng mga tao, guys, ayan na si pinuno. Lumabas na sa camp, tapos pumasok na sa tent of meeting. Lahat ng mga tao, nakatingin. Pinagmamasdan si Moses. Ano yung nakikita nila? Sa verse 9, ito po ang sabi, no? As Moses went into the tent, sa pagpasok daw ni Moses, doon sa loob ng tent, meron daw mga ulap na bababa at mananatili doon sa palibot, especially doon sa entrance, habang si Moses ay nakikipag-usap kay Lord or while the Lord spoke with Moses. So biruin nyo, kakaiba pala ang isang tao na merong intimacy and friendship with God. Sinusundan ng ulap. Actually, ang ulap, hindi yan si Lord. Pero this cloud symbolizes God's presence. Ano? So pagpasok ni Moses doon, ayun na yung ulap. Ibig sabihin, pag nandun yung ulap, alam ng mga tao, si Moses nagde-devotion. Si Moses may quiet time. Si Moses, ayan, pumasok sa lilim. Mayroon silang tagpuan ni Lord. Si Moses nade-develop yung intimacy and friendship with the Lord. Ano? And then in verse 10, ano po ang karugtong? Whenever the people saw the pillar of cloud standing at the entrance to the tent, they all stood in worship, each at the entrance to his tent. So habang nakita rin ng mga tao na yung ulap pumupunta doon sa tent of meeting, ang ginagawa doon ng mga tao, nagpe-praise and worship din. Sumasamba rin kay Lord. Umaawit ng lilim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Ayan. Kumakanta rin sila, mga kapatid. Ano? So, ito ang kagandahan kay Moses. No? Because of his being on fire for the Lord, na-attract niya, na-magnetize niya yung tao, na-influence niya yung tao to worship the Lord also, mga kapatid. So verse 11, ano po ang nangyari? The Lord would speak to Moses. Grabe, no? Face to face. As a man speak with his friend. May tanong po ako sa inyo, paano mo i-address ang kaibigan mo? Pre, tol, Mars. Lord, si Moses ganun eh, Panginoon. Hi Lord, good morning. Kayo ba, church, kaya niyong sabihin yan kay Lord? How would you address kung sakaling harapin ka ni PBBM? Mahal na Pangulo. Nahihiya ka no? Pero kung close mo, si Bongbong, Pres, kamusta? Ay, gaganon pa sa'yo yun. Pero subukan mong ganunin si Bongbong na hindi ka kilala, sino ka? Palabasin yan. Pero si Moses at si Lord, ganon sila mag-usap as if he would speak, sabing ganyan, with his friend. Ito pa sabi, then Moses would return to the camp. And babalik daw si Moses doon sa camp, but his young assistant, sino yung assistant niya? Si Joshua, the son of Nun. Ayan, grabe madre pala yung tatay, nanay ni John. Nun yung pangalan ng tatay niya, did not leave the tent. Siguro si Joshua nandun sa tent, palagi niya binabantayan pag nandun si Moses. Pagbalik ni Moses dun sa camp, si Joshua nandun pa rin eh. Sa tingin niyo, anong ginagawa ni Joshua? Malamang siguro binabantayan yung tent, malamang nilalanghap ni Joshua yung presence of God, yung residue na natira dun sa tent. Grabe, no? Ito rin yung si Joshua, ito rin yung kagaya ni Moses eh, na merong desire to be with God, to be close with God, mga kapatid. Okay, dito po sa kwento natin, from Exodus 33:7-11, ano yung apat na bagay na pwede nating matutunan about closeness and intimacy with God? Ito, number 1, ilista po ninyo ito. No? Intimacy and closeness to God is connected
Or in other words, related to righteous living. Bakit ko po nasabi? Bakit pag si Moses ang papasok, doon sa tent of meeting, bumababa ang ulap? Bakit ang ulap ng Panginoon hindi nag-i-stay in the camp? Alam niyo ba kung bakit? May kasalanan ang bayan ng Israel. Actually, si Moses lang yung hindi sumama na makipag-fellowship at mag-worship dun sa gintong baka na ginawa nila Aaron. Oh, kasi during that time, si Moses nandun kay Lord na sa Mount Sinai, nag-uusap sila at dina-download ni Lord yung kanyang 10 commandments. So while God is downloading His 10 commandments, the sons of Israel were violating God's commandment. Ano? So kaya, ito, pansinin po natin ito mga kapatid. If you want to be close and have an intimate relationship with God, simple lang, practice righteous living. Hindi ko sinasabi na maging perpekto tayo o maging banal tayo. No? Ang gusto ko lang pong i-point dito, as much as possible, lumayo tayo sa kasalanan. Awatin natin yung sarili natin from temptation at mag-develop tayo, mag-cultivate tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. At ako naniniwala, kapatid, kung wala mang ulap dyan, ang presensya ng Panginoong Diyos sa buhay mo, sasama, mga kapatid. Ano? Sabi ko nga po rito, listen to this, church, anong pagkakaiba ni Moses tsaka nung Israelites? Nakalagay po rito, sige, pakino nga, God's distance from Israel tells us about the effect of sinful living. Kaya ang sabi ng Panginoon, ayoko na sa mga yan. Sabi niya kay Moses, Moses, susunugin ko na sila, paparusahan ko na sila. Ikaw na lang ang mismong pararamihin ko at gagawin kong bayan ng Israel. Ang sabi ni Moses, Lord, wag. Pero nakita po ninyo ito, dahil sa kasalanan nila, galit na galit ang Panginoon sa bayan ng Israel. Tandaan po natin, si Lord at ang kasalanan, hindi pwedeng pagsamahin yan. Palaging magkakontra yan, mga kapatid. Pero pansinin po ninyo ito, yung closeness ni Moses kay Lord, it tells us the effect of righteous living. Katotoo lang, church, mapapansin mo sa tao, pagka itong taong ito, merong righteous living, maayos manalita, maayos ang kanyang pagkilos, at hindi siya yung makamundo palagi. So ito pala, ang number 1, mga kapatid, back tayo doon sa number 1, intimacy and closeness to God, tandaan po natin, is connected to righteous living. Si Moses lamang ang hindi tao doon sa Israel na sumamba doon sa Diyos ang ginto. Pangalawa, ito po, intimacy and closeness to God requires isolation from daily tasks. Ano ginagawa ni Moses? Di ba, ano pala trabaho ni Moises? Ang trabaho niya, siya ang leader ng Israel. Siguro ang katumbas ngayon, prime minister, presidente, siya yung leader. Kung barangay level lang yung Israel, siya ang barangay captain. Ayan, siya ang punong abala. Biruin mo, during this time, approximately, ang population ng Israel, 2 million. Biruin mo, pinamumunuan niya ang 2 milyong katitigas na ulo ng mga tao. Yung magkaroon ka na nga ng 2 makulit na anak, masakit na sa ulo. Paano pa kayong 2 milyon, mga kapatid? Di ba't ano na yun? Problematic ka na nun, mga kapatid. So ito po, ang ginagawa pala ni Moses, habang nililid niya yung mga tao sa camp, habang nagpa-planning sila, habang dinadownload niya yung 10 commandments ni Lord, habang tinuturo niya yung mga dapat gawin, biruin nyo, may time si Moses to isolate himself from his daily task and be with the Lord. Church, kayo ba? Ganun ba ginagawa ninyo? Yung bang busy-busy ka sa trabaho, anong oras ang pasok po ninyo? 7 hanggang 5. Tama ba? Yun ang madalas 7 to 5, 7 to 6. Sino dito yung pumapasok ng 12 to 12? Ayan. Kasi pagka ang pasok mo 12 to 12, ang kondisyon mo 50-50 na ho, mga kapatid. Siguro, ang pasok natin siguro 7 hanggang 6 yan. Pero di ba't meron namang time na wala ka ng pasok at wala ka ng gagawin? Ini-spend mo ba yan to be with the Lord? O kaya habang break time nyo sa trabaho nyo sa opisina, you're going to isolate yourself from your daily task and then makikipag-connect ka kay Lord. Nasasabihin mo, Lord, here I am, Panginoon.
anong gusto mong gawin ko? O kaya, makikiconnect ka kay Lord, sasabihin mo yung mga nais mong sabihin kay Lord. Lord, I have this struggle with my co-worker. I have this struggle with my projects. I have this struggle with my teacher kung ikaw naman ay estudyante. Tandaan nyo, ano sabi sa Bible? Si Moses aalis ng camp para lamang pumunta sa labas ng camp kasi nandoon yung tent of meeting. So yan yung pangalawa. No? Intimacy and closeness to God requires isolation from your daily task, mga kapatid. So yung una, it is connected with righteous living. Yan. Ito naman yung pangatlo, mga kapatid. Listen to this. Ano? Tanda mo natin, yung kanina, the closer you are to God, the farther you are to the world or from the world. Ito yung camp, ito yung tent of meeting, si Moses aalis sa sanlibutan para maging close sila ni Lord. Pero listen to this, hindi naman forever that Moses was with the presence of the Lord. Babalik pa rin siya dun sa camp. Kumbaga naglalagari siya, pabalik-balik na kanyang kinaugalian at ginagawa yung ganong practice sa kanyang buhay, mga kapatid. Tandaan nyo, pag ang tao malapit sa mundo yan, malayo yan sa gawain ng sanlibutan. Listen to this, baka ma-misunderstood po ninyo ako. I am not telling na i-detach mo forever yung iyong presensya sa sanlibutan. Hindi po yan ibig sabihin yan. Ang gusto ko lang, mga kapatid, i-detach natin yung ating kahiligan sa mga makakasanlibutang bagay. I-detach mo yung values mo from the world's values. I-detach mo yung ideals mo from the world's ideals. Pero yung presensya mo, hindi mo i-detach. Kasi kaya ka nandyan, kaya ka nilagay ni Lord sa sanlibutan, is para mawin natin sila at madala natin sila para kay Lord. So tandaan po natin, the moment na ang tao nagiging close kay Lord, nalalayo po siya saan? Sa mga kalakaran ng sanlibutan, sa kasalanang ginagawa ng sanlibutan, at sa karumihang practice ng mga makamundong tao. Ganyan si Moses, mga kapatid. Alam niyo po, church, kung gusto mo magkaroon ng relasyon kay Lord, simple lang, iwaksi mo ang pangit at ayaw ng Panginoon sa buhay mo. Tandaan po natin, paano po tayo nagkakaroon ng gap sa ating Panginoon? Simple, kasalanan. O di ba't, pansinin po ninyo, sino dito may mga beshi, may mga kaibigan? Sa mag-asawa na lang ito, pansinin po ninyo ito, Kayo mga kalalakihan, pag ang misis mo galit sa'yo, ano ginagawa mo? Di ba't parang ang hirap kausapin pag ang misis galit? O, pag misis galit. Tama po ba? Pag ang misis galit, ang hirap kausapin kasi gusto ni misis pag siya galit, siya lang nagsasalita. Tama po ba, mga kapatid? Kayo mga kababayan, sabi mo sa katabi mo, umaming ka na. Ayan. Oo, pagkagalit ang isang karelasyon natin, ang hirap i-approach. Alam mo kung bakit? Unang-una, galit siya. Pangalawa, guilty ka. Totoo yan. Oo. Ang bayan ng Israel, hindi nila ma-approach si Lord hanggang tanaw na lang sila sa tent of meeting kasi makasalanan sila eh. Guilty sila. Pangalawa, galit si Lord sa kanila. Si Moses, merong direct access doon sa tent of meeting kasi unang-una, wala naman siyang kasalanan kay Lord. At pangalawa, hindi naman siya guilty at hindi galit si Lord sa kanya. Kaya ang pasok ni Moses, pasok. Biri mo anong sabi doon sa tent of meeting? Anyone who wants to consult to the Lord can use it. Pero bakit si Moses lang yung nakakapunta? Kasi ang bayan ng Israel, alam niyo po ba kung guilty beyond reasonable doubt. Alam niyo ba kung bakit? Kitang-kita sa CCTV Sumamba sila sa gintong baka. Kitang-kita huling-huli sila Nakalista yung pangalan Alam na alam ni Lord Pero si Moses, rekta pasok siya. Ganyan din po mga kapatid sa isang relasyon. O, tinan po ninyo ito. Ano ginagawa ninyo pag may atraso kayo? O, di ba pagka may atraso ka, hindi ka makalapit doon sa taong ginawan mo ng kasalanan? Tara po na tayo kay Maring Tess. Kay Marites. Hindi May atraso ako ron, Mars Ikaw na lang. Si Moses na lang ang pupunta. Sabi ni Moses, tara, samahan mo ko kay Lord.
ikaw na lang, baka malusaw ako eh. Kasama ako sa nakipag-party, fellowship at worship sa gintong baka. Ikaw na lang, paring Moses. Di ba? Ganyan din sa relationship. Pag meron kang kasalanan dun sa tao, feeling guilty ka, mapapalayo ka, it will distance you from God. Ano? So ngayon ito, ano yung pangatlo? Kapatid. Third thing about intimacy and closeness, ano po? Ito po, pangatlong bagay. Intimacy and closeness to God includes intercession for your people. May tanong po ako sa inyo. Sa tingin ninyo, habang nasa loob si Moses at si Lord nag-uusap, sino pinag-uusapan nila? O ano yung pinag-uusapan nila? Siguro, ang pinag-uusapan ni Lord at ni Moses, yung mga tao. Siguro binubuhos ni Lord yung kanyang disappointments, yung kanyang galit, yung kanyang tampo doon sa mga tao matitigas na ulo, na nakita siyang gumawa ng miracles, na nakita siyang naglapag ng 10 plagues, na nakita ng mga Israelites na kung paano hinatin ni Lord yung Red Sea para makadaan ng bayan ng Israel. Tapos ganoon lang gagawin nila, bigla nilang sasambahin yung gintong baka. Siguro doon sa loob ng tent of meeting, pino-pour out ni Lord yung kanyang disappointments, yung kanyang galit sa bayan ng Israel sa kanyang pagsama sa Diyos-Diyosan. And at the same time, doon sa tent of meeting, siguro si Moses, Lord, pasensya na po kayo. Bigyan pa natin ng pag-asa. Actually, basahin po natin yung may nakalagay na verse dyan, yung Exodus 32:10-14. Ganito yung pag-intercede na ginagawa ni Moses kay Lord. Ito ang sabi ng Panginoon, Now leave me alone so that my anger may burn against them and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation. Nakita niyo yung plano ng Panginoon? Nagkaroon na ng alternative plan si Lord eh. Ang plano ng Panginoon sa bayan ng Israel, ganun na. Sabi ng Panginoon kay Moses, umalis ka dyan para matira ko na silang lahat. Sa verse 11, But Moses sought the favor of the Lord his God. O Lord, he said, pinakalma niya si Lord, Lord, sandali lang, kalma ka lang. Ayan. O Lord, he said, why should your anger burn against your people whom you brought out of Egypt with great power and mighty hand? Bakit, Lord, ganun-ganun mo na lang sila pugnasin? Samantalang diniliver mo nga sila mula sa kamay ng Egypt eh. Sa verse 12, ito pa yung kanyang sinabi ulit, why should the Egyptians say, baka naman sabihin ng mga Egyptians, it was with evil intent that he brought them out to kill them in the mountains and to wipe them off the face of the earth. Turn from your fierce anger, relent, and do not bring disaster on your people. Actually, nakakatakot tong sinasabi ni Moses kay Lord. It is as if Moses is commanding God. It is Moses is advising God. Pero actually, pinakita lang yan sa Bible, alam niyo ba kung bakit? Is to emphasize yung intimacy and yung friendship and yung closeness ni Moses kay Lord. Actually, alam naman ng Panginoon ang gagawin niya eh. Siguro pinalabas lang niya kay Moses na, sinubok lang niya si Moses na, Moses, sisirain ko na sila. Titignan lang naman ni Lord kung anong reaction ni Moses sa galit na reaction at proposal ng ating Panginoon. So nakita ng Panginoon dito, uy, Moses, my friend, is beginning to learn how to intercede for my people or for his people. Sabi ng Panginoon, sabi ni Moses, Lord, wag. Kasi pag sinira mo yung buong bayan ng Israel, baka sabihin ng mga Egyptians, masama kayo. Siguro napansin dito ng Panginoon, iba talaga tong tropa kong to eh. That's my boy, sabi niya kay Moses. Alam niyo mga kapatid, pag ikaw ay close at dikit ka, sanggan dikit ka kay Lord, palagi mong ipinagpe-pray yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Kunyari ikaw kabataan, masipag kang mag-church, active ka sa church, leader ka sa church, actually pwede mong ipag-pray kay Lord yung mga magulang mo, mga relatives mo, yung mga friends mo na malayo kay Lord. Lord, I pray na sana gamitin mo ako, Panginoon, para i-introduce ka sa kanila. Lord, I pray na sana ma-influensyahan ko yung kapatid ko, yung mga kamag-anak ko, yung mga kaibigan ko, na mailapit sila sa inyo, Panginoon. Ang tawag dyan, intercession, mga kapatid. Namamagitan ka. Lord, I pray that the power of the Holy Spirit, Panginoon, that through the power of the Holy Spirit, makonvict sila sa mga kasalanan, Lord, at mag-repent sila at tumanggap sila kay Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas. Ganyan po dapat ang ginagawa natin. So tandaan po natin, church,
The moment na magkaroon ka ng closeness and intimacy with God, don't forget to intercede for your people. Don't forget to pray for them, kagaya ng ginawa po ni Moses dito ho. Ano? So ngayon ito ho, ano po yung susunod mga kapatid? Yung pang-apat. Ayan, sige na doon sa pang-apat na. Ayan. Sa pang-apat, ito po, intimacy and closeness to God attracts others to worship God. Napansin po ninyo yan? Bakit ko po nasabi? O di ba nung pumasok si Moses sa tent of meeting, bumaba yung ulap, yung mga tao nakasilip sa may pintuan ng kanilang tent. Nag-worship si Moses, yuko na rin tayo. Nag-pray na rin tayo. Yun nga lang mga kapatid, parang sa ngayon, ang prayer ni Moses kay Lord face to face. Ang prayer ng mga anak ng Israel kay Lord online. Malayo eh. Pero at least, nakapag-praise and worship pa rin sila. O, tandaan nyo yan, church. Ano? Pag ikaw, on fire ka kay Lord, malalim ka kay Lord, madedevelop ang intimacy and closeness. Pag meron kang ganyan kay Lord, ma-attract mo yung mga tao na kapaligid sa'yo. Oo. Pero mo kunyari, makita ka ng nanay mo, no? Ganda ng bihis mo, ganda ng forma mo. Nakaganon pa ng buhok mo, ganda pa ng hagod ng buhok mo eh. Akala nung nanay mo, naka-gel ka, yung pala pawis lang pala mga kapatid. Parang ako, eh. Sasabihin ng anak mo, nak, ang ganda ng forma mo, ang ganda ng aura mo, mukhang masaya ka. May date ka ba? Sabihin ng nanay mo, hindi, nay. Pupunta ako sa church. Sa church? Uy, nak, mukhang maganda yan ah. Sana iyain mo ko. So, totoo lang mga kapatid, pagka na-develop sa buhay mo yung intimacy at yung closeness mo kay Lord, ma-attract mo yung tao. Kasi naka-attract si Moises eh. Totoo po yan. Pagka ikaw on fire kay Lord, attractive ka. Hindi ka naniniwala, mga kapatid? Ayun, basahin po natin ito. No? Everything that is on fire is attractive. Totoo yan. Pag on fire ka kay Lord, attractive ka. Sasabihin sa'yo ng mga katropa mo, pre, saan ka pupunta? Ang ganda pupuntahan mo ah. Sa church. Sa church. Sama mo kaya ako dyan? Bilang gagawin yung mga yan. Ibig sabihin, nagiging attractive ka kasi yung closeness mo tsaka yung intimacy mo with God, gumaganda yung aura mo eh. Nag-glow ka mga kapatid eh. Yan yung isang pampaganda na hindi kayang i-produce ng physical na pampaganda. Yung iyong intimacy and closeness with God. So tandaan natin, everything that is on fire is attractive. Parang hindi ka naniniwala ah. Ano nyo maniwala? Ito, try nyo. Punta ka sa Shell, bili ka ng isang galong tubig, ibuhos mo sa bahay mo, silaban mo. Pag naging on fire yung bahay mo, kita mo, magiging attractive yan. Dadagsain na maraming tao yan. Darating dyan yung barangay tanod, yung mga pulis, yung mga bumbero, pati vlogger pupunta dyan. Kasi nga, everything on fire is attractive. Ayan. Actually, hindi lang yung on fire ang attractive eh. Pati yung under fire attractive. Ang Kristiyano, dalawa lang naman yan eh. It's either he is on fire or he is under fire. Ayan. Ano yung on fire? Pag sinabing on fire, mainit ka sa gawain kay Lord. Yan. Close ka kay Lord. Meron kang intimate and closeness with God. Yan ibig sabihin nung on fire. Ano naman yung under fire? Pag sinabing under fire, ito, ang dami mong issue sa buhay, ang daming kasiraan sa'yo, ang dami mong struggle sa buhay, nakalayo ka na kay Lord, nakalimot ka na kay Lord. Yan. Dalawa lang naman ang uri ng tao eh. It's either they are on fire for the Lord or they are under fire, mga kapatid. Maging yung mga taong under fire kay Lord, attractive din yan. Alam niyo ba kung bakit? Subukan nyo magkaroon ng kapitbahay na lagi nag-aaway, under fire yan. Di ba namamarites ninyo? Uy, ano naman nangyayari sa ginagawa nila? Totoo yan. Pagka may mga taong gano'n na nakapaligid, nagbabatuhan ng mga pinggan, yung plato nagiging flying saucer, nababasag na lang, yung TV lumalabas sa bintana, uy, ano naman ginagawa nila? Attractive din. Kaya lang ang tanong, anong klase o anong uri ng pagiging attractive ang nais mo sa buhay mo? Pwede kang maging attractive because you are on fire for the Lord, o pwede ka rin maging attractive, it is simply because you are under fire. Uy, may pulis na naman sa kanila, ano kaya yun? Si Kapitan nandun na, layan na, ano na meron?
Kaya ang tawag niya sa kanyang environment, under fire living. Kasi dun sa on fire living. Tama po ba mga kapatid? Sino dito yung on fire kay Lord? Sino dito yung under fire? Naku, mukhang under fire yata ako Ibig sabihin, pag ikaw yung under fire, pinuputakti ka ng maraming issue, andain mong struggle, hapay ang spiritual life mo, ang relationship mo, grabe, palagi kang may kaaway, pati dapat yung mga taong kumakampi sa'yo, kaaway mo na rin, pati pastor mo, idamay mo na rin lahat ng tao galit sa'yo if you are an under fire person. Pero alam mo, church, pag ikaw under fire, madali lang magbalik sa pagiging on fire kay Lord. Simple lang. Mag-repent ka, magbalik loob ka kay Lord, nang sa gayon hindi ka na maging under fire, maging on fire ka na ulit sa Kanya. Okay, ano yung 4 na bagay na pwede nating matutunan dito, mga kapatid? Ito po, number 1, ito ho. Have the desire and make it a habit to communicate with God. Sa paggising nyo sa umaga, ano o sino ang unang-unang nasa isip mo? Ayan, kunyari nasa Family Feud tayo. Pagkain. Ayan. Sagot nung isa, yung cellphone ko bubuksan ko. Ayan. Ayon sa survey, ang pinakamababa, mag-pray kay Lord. Ayan. Mga kapatid, bibira ho yung ganun. Pagdilat ng mata. May kanta kami, may pinapanood ako ng bata ko yung batibot Yung ganun pagdilat ng mata raw Kapatid, pagdilat ng mata mo at pagbalik ulit ng consciousness sa isip mo, who is the first person that comes into your mind? Si Lord ba? Yan, sana si Lord. Kasi pag si Lord, mga kapatid, at inumpisan mo agad yung pagdilat ng mata mo ng panalangin, ng meditation about God, actually dyan mag-uumpisang makultivate yung relationship mo at ma-develop yung intimacy mo and friendship with God. Ito yung isang misconception na akala natin Akala natin, ang closeness, intimacy, and friendship with God, akala natin sa mga pastor lang yan. Hindi. Para sa lahat po yan. Akala natin sa mga spiritual giants lang yan. Hindi. Akala natin sa mga Bible character lang yan. Hindi. Kahit sino pwedeng mag-develop ng intimate and close relationship with God. Basta gawin mo lang habit. Basta ulit-ulitin mo lang, mga kapatid. O tandaan nyo ano ang sabi dun sa Bible? Moses used to. Di ba? Yun yung pinakagusto kong salita yung used to. Sa Tagalog, kinaugalian na daw ni Moses na aalis sa camp, pupunta mag-isa sa tent of meeting. Ginawa niyang habit at talagang meron siyang desire to communicate with his God, with his friend, mga kapatid. Ayan. Have the desire and make it a habit. Ayan. Have it habit. Yan, i-claim na natin, mga kapatid, na makikipag-communicate tayo kay Lord araw-araw. Pangalawa, ito po yung pangalawa. Ito. Your relationship and intimacy with God is determined by you. Actually, mga kapatid, yung relation mo kay Lord, hindi si Lord ang magdedetermine yan. Ikaw. Kasi nakabase ang closeness ni Lord sa'yo kung gaano ka rin ka-close sa Kanya. Nakabase ang desire ng Panginoon to encounter you dun sa desire mo, mga kapatid. Tandaan niyo po, mga kapatid, God will always meet us based on our own expectations. Abay, kung ganyan lang ang ini-expect mo kay Lord, ganyan lang din ang i-reveal niya sa'yo. Pero kung napakalaki ang ini-expect mo kay Lord, napakahaba ng desire mo para kay Lord, abay, tatapatan yan ng Panginoon ng ganyang kahabang desire yan to encounter you. Totoo yan. Hindi nakabase kay Lord yung pagiging close natin sa Kanya. Nakabase yan sa atin. Kung ikaw ay maglilinis ng buhay, kung ikaw ay magpa-practice ng devotional life, kung ikaw ay magpa-practice ng prayer, ng quiet time with Him, God will meet you based on your expectation and based on your habit and on your desire to communicate with Him. God reveals Himself to those who have the desire to get close to Him.
Totoo po yan. Actually, church, ang problema ng mga Israelites, because of their sin, because of their guilt, hindi nila kayang lumapit sa tolda doon sa tent of meeting. Hiyang-hiya sila, mga kapatid. Pero sa totoo lang, anong sabi? Anyone who would like to inquire to the Lord can go doon sa tent of meeting. Ano sabi? Anyone Yung tent of meeting pala, church, parang family park. Para sa lahat. Para sa lahat. Kaya lang yung mga anak ni Israel hindi makapunta ron, guilty. Nahihiya. Natatakot. Parang yung kapatid ko, alala ko, grade 4 ako niyan 10 taon ako. Yung kapatid ko sumunod, 8 taon. Yung nanay ko bumili ng malaking banga, ganyang kataas. 2. Yung pangalawang kapatid ko, sobrang likot nun, kiti-kiti. Doon yata nagmana yung pangalawang anak ko Actually, sila nga magkamukha Magkawig sila. Ang likot ng pangalawang kapatid ko, kiti-kiti yan, sipa ng sipa. Accidentally, nasipa niya yung banga ni mama. Butas yung paan niya, pumasok nakita ko, hala, lagot ka. Di yung kapatid ko namutla, pinagpawisan. Ginawa niya, ang ganda nga ng pagkakabasag hindi basag na yung napino. Yung pagkakasipa niya, mismong yung part na nasipa niya natanggal. Pwede pang ikabit, epoxy mo lang. Alam niyo kung ano ginawa niya? Kinuha niya yung natanggal na part ng banga, inikot niya para hindi makita, nilagay niya doon sa likod nakaharap. Tapos sabi niya sa akin, Manong, huwag kang maingay Hindi, lagot ka, ginaganong ko. Di siya, takot na. Alam niyo, nung nagawa niya yung kasalanan na yun, maghapong nakatunganga lang Ako naglalaro Oo, nawala yung kakulitan Nawala yung kagaslawan Nung dumating na yung nanay ko, ito sabi niya, Ma, actually nung wala pa yung nanay ko, ginawa niya, naglinis ng bahay, naghugas ng pinagkainan namin, lahat ginawa niya, nagigib ng tubig Pagbalik nung nanay ko, alam mo kung ano agad ang bungad niya, Ma, wag mo na akong bibigyan ng baon 1 linggo. Alam mo ginawa ko? Hindi, may kasalanan yan, nabasag niya yung banga mo. Sabi kong ganun. Hiyang-hiya yung kapatid ko, takot na takot. Pero matik yung nanay ko, natawa na lang. Pinatawad. Alam nyo, ganyan tayo kay Lord Ang problema natin kay Lord, pag nakagawa tayo ng kasalanan, akala natin madadaanan na natin sa pahugas-hugas ng pinggan si Lord, sa paigib-igib ng tubig, sa linis-linis ng bahay. Sa totoo lang po, pasok mo yung pangatlong point ko. Ito yung pangatlong... hindi, yung pang-apat na point ko. Ito yung pang-apat na point ko. Ito. Sin and guilt makes man so distant from God. Akala natin madadaan natin si Lord sa yung babawi na lang ako, wag mo na akong bigyan ng baon, Lord. Wag mo na nga akong blessingan, Panginoon, kasi may kasalanan ako. Hindi. Actually, the best thing to do with sin and guilt is to get direct to the point. Kailangan madil yung sin mo Kailangan mapag-usapan nyo yan ni Lord. Ano nga ako sabi rito? Sabi ko pa doon sa karugtong. Hindi, doon sa yung karugtong yan, yung pinakahuli. Balikan natin mamaya yung number 3. Inuna ko lang to. Ito sabi ni C.S. Lewis. We have a strange illusion that mere time cancels sin. But mere time does nothing either to the fact or to the guilt of a sin. The guilt is washed out not by time, but by repentance and the blood of Christ. Ano sa Tagalog? Ito akala natin Akala natin ang kasalanan may expiration. Hindi. Pag humupa na ang galit ng Diyos sa akin, makakabalik. Alam niyo na, church na ulit ako, kakanta na ulit ako, tutugtog na ulit ako. Ayan. Pag humupa na yung galit ni Lord, akala natin ganun ang pag-deal sa kasalanan Di ba't kung minsan pag nagkasala tayo sa kapwa natin, akala natin mawawala ang galit ni Mars sa atin sa Mars,
sa palike-like sa mga post niya, sa pag-cancel lang sa mahabang oras. Minsan sasabihin natin, siguro naman 10 taon na yung ginawa kong galit kay Mari, baka hindi na siya galit sa akin. Pero sa totoo lang, hindi ganun dapat ang ginagawa natin whenever we offend someone. Di ba't minsan pagka nakagawa tayo ng kasalanan, yun ang ginagawa natin? Minsan sasabihin natin, gagamitan natin ng oras kasi pag nakalimot na niya sa kasalanan natin, eto na, magbabalik na ulit yung relationship natin. Hindi ho ganun. The only thing that can cancel our sin and our guilt is by asking God's forgiveness and accepting the blood of Jesus Christ into your life. Akala natin madadaan natin si Lord sa pasimba-simba, paggawa ng mabuti. Hindi. Sa relationship, hindi rin dapat ganun Ay, ngumiti na sa akin yung misis ko, mukhang wala na galit sa akin Ngayon gaganon tayo no? Uy, kumain kami ng Jollibee ng mister ko, mukhang hindi na siya galit sa akin. Tapos biruin mo, kakain kayo ng Jollibee, hindi nyo na pinag-uusapan yung kasalanan. Parang back to normal na lang. Ang point dito, ang kasalanan hindi dapat ginaganon-ganon lang. Tama po ba mga kapatid? Ang kasalanan mo sa tao at kasalanan mo sa Diyos, hindi dapat ginaganon-ganon lang. Hindi dapat ginagamitan ng delaying tactics. Dapat, the moment na nagkasala tayo, rumekta tayo sa pinaggawa natin ng kasalanan, humingi tayo ng tawad. Sorry Lord, nagkasala ako. Sorry, nagkamali ako. Ang dapat na gawin natin yung ginawa ng prodigal son. Ano yung sabi ng prodigal son? Babalik ako sa amin, hihingi ng tawad sa Diyos, at sasabihin ko, Ama, patawarin niyo ko, tanggapin niyo ko bilang isang alipin na lamang, sabi ng ganun. Sa relationship, ganun ang ginagawa natin Uy, tinabihan na ako sa pagtulog, hindi nagalit sa akin itong misis ko. Hindi. Kailangan mo mag-sorry. Tama po ba? Tama po mga kapatid, di ba? Doon tayo sa pangatlo, mga kapatid. Back tayo sa pangatlo. Ito maganda kay Lord. Although man had sinned, God didn't totally leave. Ano sabi ng Panginoon? Moses, paparusahan ko na sila. Sa'yo na lang ulit ako magsisimula. Pero nakita nyo, ang presence ng Panginoon, bagamat wala sa camp, nasa tent of meeting. Ito maganda kay Lord Bagamat karapat-rapat na tayong iwanan, karapat-dapat na tayong itapon, karapat-dapat na tayong i-out, mga kapatid. Pero maganda, we're still in. It is simply because by the grace of God. Sa totoo lang po, yung tent of meeting na yan, it symbolizes His grace. Kasi ibig sabihin ng tent of meeting, nakikipag-communicate pa rin si Lord. Indirectly nga lang sa Israel through Moses. Pero kung talagang hindi gracious ang Panginoon sa bayan ng Israel, wala nang tent of meeting. Wala nang presence of clouds doon sa tent of meeting, mga kapatid. Pero hindi Tayo ganun din, bagamat nagkasala tayo, bagamat nagkamali tayo, andyan pa rin yung reminder ng Panginoon. Nandyan pa rin yung provision ng hangin, nandyan pa rin yung provision ng sunlight, nandyan pa rin yung provision sa buhay natin, nandyan pa rin nakakahinga ka kasi God is giving you time to have a realization, to repent and ask forgiveness and to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Ay na maganda kay Lord Tama po ba? Samantalang ikaw magkasala ka sa ibang tao, once na nagkasala ka, tapos ka na, end ka na Oo. Pagka ang ibang tao, nakagawa mo ng pagkakamali, grabe. Hindi na babalik sa buhay mo yan. Alam mo gagawin sa'yo niyan? Unfriend ka na sa Facebook, block ka pa sa Messenger, pati number mo binura na, wala na din na makipagkita sa'yo yan. Biruin mo, pero si Lord, grabe, ang laki ng atraso nila kay Lord. Biruin mo, gumawa sila ng gintong guya, pinagpalit nila kay Lord. Nakaka-open kaya yun? Yung bang ipagpalit ka sa baka? Kung magkasabi ng Panginoon, grabe, nakaka-insulto, nakaka-offend, masyadong masakit nung ginawa ng anak ni Israel sa akin. Pero biruin mo, si Lord nandun pa rin nasa tent of meeting, yung presensya niya.
Actually, yung tent of meeting, sabi ko nga, it symbolizes God's grace doon sa bayan ng Israel eh. Kasi God didn't totally leave them alone in that wilderness. Nandyan pa rin ang biyaya ng Panginoon. No? So tayo po tumayo ngayon right now, kapatid. Kapatid, church, ako po yung mananawagan. Sino dito yung gustong, alam niyo yun, magkaroon ng intimacy and friendship and closeness with God? Kapatid, pwede mong tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. O kaya wala ka pang, hindi mo pa siya tinatanggap, yun bang parang umaatin ka lang? Oo, umaatin ako. Pero wala pa tayong relationship kay Lord eh. Maganda kapatid, magkaroon ka ng relasyon eh. Yung bang magkaroon na ng magkaroon na ng, kumbaga parang, magkaroon na ng formality na Lord, hey, I want to be like Moses. Gusto kong tanggapin kita sa buhay ko. Tandaan mo kapatid, kung sakaling visitor ka o napadpad ka lang dito, hindi aksidente yung pag-church mo. Hindi. Baka kaya nandito ka sa church, pero mo inalaw ng Panginoon na maisama ka para magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Tanggapin mo. The challenge for us is this. Tanggapin natin. Ang sabi ko nga kanina, akala natin ang kasalanan, dinadaan-daan na lang natin sa ganun-ganun na lang. Hindi. Seryoso si Lord sa kasalanan. Seryoso si Lord sa buhay nating hindi maganda. Kaya kung seryoso si Lord dyan sa buhay mo, nais ng Panginoon, nais niyang ayusin yan. Kung sakali, ikaw naman kapatid ay Christian na kay Lord ka na, ito ang tanong ko. Kamusta naman ngayon kapatid ang iyong relasyon kay Lord? Ano ba? Intimate ka ba ngayon? Malayo ka ba? Sabi ko nga kanina, are you on fire for the Lord or are you under fire? Sana po magaya natin yung ginawa ni Moses. Yung magkaroon tayo ng tent of meeting sa buhay natin. Actually, pwede mong gawin tent of meeting yung kwarto mo, yung sulok ng bahay mo. Yung bang kapag wala ng tao sa bahay ninyo, it's between you and the Lord na lamang. Tapos nandun ka, Lord, kamusta po kayo? Lord, here I am, Panginoon. I want to listen. Speak in my life, Panginoon. Ang ganda, no? Siguro mga kapatid, pagka na-develop mo yung ganyang buhay, para kang si Moses, na yung presence of God, na-attract mo eh. Yung spiritual blessings of God, yung ulap ng Panginoon, bagamat hindi literal na ulap, pero yung presence ng Panginoon is always in your life. Na ang ganda-ganda ng buhay mo, spiritually. Parang kahit na may problema ka, kahit na may struggle ka, pero kaya mo, kasi sanggandikit ko si Lord eh. Kapatid, ito habang buhay pa tayo, pwede pa nating bawiin yung time na nawala natin together with God. Pwede pa tayong bumawi. Pwede pa tayong mag-develop ng intimacy and friendship with the Lord. Sabi ko nga, hindi nakabase kay Lord yan eh. Nakabase yan sa atin. Kung magkakaroon tayo ng desire to be with God. Tayo po yung manalangin. Father, thank you so much sa magandang example, O Lord, ni Moses. Truly, Father, ang laki ng problema ng Israel. Pero grabe, Panginoon, hindi nyo sila totally iniwan. Nag-a-appear pa rin kayo sa kanila, nagpaparamdam pa rin kayo sa kanila. Kagaya namin, Panginoon, na nandyan pa rin kayo sa buhay namin. Bagamat lumayo kami dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa temptation, dahil sa kasalanan. Pero Lord, andyan pa rin, Lord, yung inyong reminders. Andyan pa rin, Lord, yung inyong presensya. Ito pa rin yung church, yung ginagamit mong tent of meeting, Father, to reveal your presence unto us. And Lord, I pray na nawa, Panginoon, magawa namin, Lord, yung ginawa ni Moses. Maglaan kami ng personal tent of meeting sa buhay namin, Panginoon, wherein katatagpuin ka namin. Oo, Lord, mahirap mabuhay sa mundong ito. Ang daming struggle, ang daming problema. Pero Father, mas mahirap, Lord, kung wala kaming connection with you, Panginoon. Nawa, Lord, yung mga frustrations namin sa buhay, yung mga struggle namin sa buhay at mga problema namin, Lord, dalhin namin sa tent of meeting. Isumbong namin sa inyo
sabihin namin sa inyo at nawa, Lord, gawin naming lilim, Panginoon, ang inyong tent of meeting, Lord. Na palagi kaming mananatili, O Lord, sa dakong lilim na yan, na magsasabi at magpe-pray at mananalangin, Panginoon. Sana po, Lord, lahat po kami dito, Panginoon, ay ma-cultivate, Panginoon, yung friendship and yung closeness namin sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng kaibigan ni Lord ay magsabi ng Amen. God bless.